ko. Hindi OFW, kundi anak ng mga OFW na nakabase doon sa Switzerland. Ito yung batang si Evan Mendoza na kumanta sa Filipino community event namin sa Switzerland. Siya rin ay isang finalist sa The Voice France. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Napakagaling talaga. Ay palagay ko, itong batang ito may future talaga dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang dating. Meron siyang stage presence, meron siyang showmanship at ang ganda talaga ng boses at saka yung technique niya para kumanta ay tamang-tama. Kaya palagay ko malayo aabutin ng ating kababayan na si Evan. Meron naman sa Belgium, isang Ilocana mula sa La Union. Dumating siya sa Belgium noong 1995 para makipagsapalaran at iaho ng pamilya sa hirap. Sinaga niya mag-aral ng French para maka-adapt. Nagsimula sa paglilinis ng mga bahay hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang housekeeping services na business. Ang pangalan ng kanyang negosyo, Maharlika. Dahil mga loyalista ang kanyang mga magsasakang magulang na nasa La Union. Nung COVID, imbis na magtago ay matapang na nakipagsapalaran ang kanyang ahensya dahil tinuloy niya ang cleaning services para masanitize ang mga bahay. Dahil sa lakas ng loob at tiyaga ay lalong nakilala ang kanilang housekeeping business bilang isang professional at maaasahan na kumpanya. Nakapagbukas na rin siya ng Filipino restaurant sa Belgium. Hindi po yan madaling gawin dahil napakaraming compliances at mahigpit na ipapatupad sa bawat isa. Kaya't ang makapagbukas lamang ng ganyang negosyo ay isa talagang malaking bagay na. Mula Isabela naman, nagsimula bilang nurse noong 1991 nang si Erlita Terte ay nag-migrate sa Switzerland. Lumipat sa larangan ng winemaking noong 2017 at ngayon ay isa na farmer sa Switzerland. Ay ito, tignan ninyo. Piluin mo. Meron na ngayon isang tiga Isabela na gumagawa ito at ginawa niya special para sa amin. Ito ang Pangulo na wine. At talaga naman yung mga Pilipino, biruin mo, nagsimula lang siya na wala naman siyang alam tungkol dyan sa winemaking. Eh ngayon napasukan na niya, naging successful siya. Kaya nakakatuwa uli ang mga kwento ng ating mga kababayan sa Sa larangan naman ng IT ay may pambato rin tayo. Itong si Mr. Jonjo Nabal, isang matagumpay na Chief Technology Officer ng pinakamalaking telecommunications company sa Cambodia. Katumbas ng ating Globe or Smart. Ang kumpanyang pinangungunahan ni Jonjo ay ilang taon nang nananalo ng mga award para sa pinakamahusay at pinakamabilis na network sa Cambodia. Kamakailan ay nabalitaan ko na ang isang Pilipinong climate scientist na nangangalang Glenn Banaguas ay nailuklok bilang miyembro sa prestigyosong Royal Society of Arts sa United Kingdom. Piling-pili po ang binagawang miyembro dyan sa Royal Society na yan. Well, kailangan talaga natin sila. Kailangan lang natin na gagawin ay makapagbigay sa kanila ng magandang trabaho. Kaya naman sila umalis ay hindi sila makahanap ng trabaho na katumbas dun sa kanilang training. Kaya kung magawa natin at pinaganda natin ang ekonomiya, pinatibay natin ang husto, palagay ko magiging attractive na naman ang Pilipinas bilang pagtatrabahuhan. Hindi lamang ng mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga balikbayan. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At muli nating matutunghayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol dito sa kanyang pagmamahal sa mga OFWs, ang ating mga buhay na bayani. So dito, natunghayan nyo yung aking introduction. Ito po ay patungkol doon sa mga nakasalumuhan niya, nakausap niya, ng mga OFWs na naging matagumpay sa larangan ng kanilang pagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. So dito ay makikita nyo kung ano talaga ang hangarin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kabutihan ng ating mga OFWs sa iba't ibang dako ng mundo. So simulan na po natin guys. At bago po tayo magsapol, siyempre, pasasalamatan ko muna po ang ating mga viewers
at ang ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Thank you po. Salamat po. At like and share na po guys. Simulan na po natin. Ito na po sila. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ako'y pumupunta sa ibang bansa, ang isang bagay na laging kumukumpleto sa aking biyahe ay pag nakakilala ako ng mga OFW na may dalang kwento ng kanilang tagumpay. Sa kabila ng mga sunod-sunod na meeting at seryosong talakayan, ay talagang gumagawa kami ng paraan para direktang makasalamuha ang ating mga kababayan. Minsan, ang mga staff pa namin ang nagkukwento kaya't hindi namin pinapalampas at pinapupunta namin. At kapag narinig nyo naman ang mga kwento nila, talaga namang nakaka-proud ang mga nararating ng ating mga kapwa Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang ilan sa mga hindi ko malilimutang kwentong OFW sa aking pagbabiyahe. Ito yung una ko. Hindi OFW, kundi anak ng mga OFW na nakabase doon sa Switzerland. Ito yung batang si Evan Mendoza na kumanta sa Filipino community event namin sa Switzerland. Siya rin ay isang finalist sa The Voice France. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Napakagaling talaga. Ay palagay ko, itong batang ito may future talaga. Dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang dating. Meron siyang stage presence, meron siyang showmanship, at ang ganda talaga ng boses at saka yung technique niya para kumanta ay tamang-tama. Kaya palagay ko malayo aabutin ng ating kababayan na si Evan. Meron naman sa Belgium, isang Ilocana mula sa La Union. Dumating siya sa Belgium noong 1995 para makipagsapalaran at iahon ng pamilya sa hirap. Sinaga niya mag-aral ng French para maka-adapt. Nagsimula sa paglilinis ng mga bahay hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang housekeeping services na business. Ang pangalan ng kanyang negosyo, Maharlika. Dahil mga loyalista ang kanyang mga magsasakang magulang na nasa La Union. Nung COVID, imbis na magtago ay matapang na nakipagsapalaran ang kanyang ahensya dahil itinuloy niya ang cleaning services para masanitize ang mga bahay. Dahil sa lakas ng loob at tiyaga ay lalong nakilala ang kanilang housekeeping business bilang isang professional at maaasahan na kumpanya. Nakapagbukas na rin siya ng Filipino restaurant sa Belgium. Hindi po yan madaling gawin dahil napakaraming compliances at mahigpit na ipapatupad sa bawat isa. Kaya't ang makapagbukas lamang ng ganyang negosyo ay isa talagang malaking bagay na. Sana po lahat dadalhin ni BBM sa Pilipinas para hindi na kami magtatrabaho sa abroad. Thank you, BBM!
aming approach ngayon para sa OFW ay tulungan hindi lamang yung OFW kundi pati pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Kaya yung mga bagay kagaya ng pabahay, scholarship program ay ibibigay natin sa mga anak na mga OFW at pati na sa OFW kung sila pa ay babalik at naghahanap ng bagong trabaho, tutulungan natin sila sa training, yung tinatawag na reskilling and upskilling dahil yung ibang trabaho na lumalabas ngayon na highly technical. Kaya ite-training natin ang ating mga OFW para kaya nila magkipagkompetensya sa labor market sa buong. Mula Isabela naman, nagsimula bilang nurse noong 1991 nang si Erlita Terte ay nag-migrate sa Switzerland. Lumipat sa larangan ng winemaking noong 2017 at ngayon ay isa na farmer sa Switzerland. Ay ito, tingnan ninyo. Biruin mo, meron na ngayon isang tiga Isabela na gumagawa ito at ginawa niya special para sa amin. Ito ang Pangulo na wine. At talaga naman yung mga Pilipino, biruin mo, nagsimula lang siya na wala naman siyang alam tungkol dyan sa winemaking. Ngayon napasukan na niya, naging successful siya. Kaya nakakatuwa uli ang mga kwento ng ating mga kababayan sa Sa larangan naman ng IT ay may pambato rin tayo. Itong si Mr. John Nabal, isang matagumpay na Chief Technology Officer ng pinakamalaking telecommunications company sa Cambodia. Katumbas ng ating Globe or Smart, ang kumpanyang pinangungunahan ni John ay ilang taon nang nananalo ng mga award para sa pinakamahusay at pinakamabilis na network sa Cambodia. Kamakailan ay nabalitaan ko na ang isang Pilipinong climate scientist na nangangalang Glenn Banaguas ay nailuklok bilang miyembro sa prestigyosong Royal Society of Arts sa United Kingdom. Piling-pili po ang ginagawang miyembro dyan sa Royal Society na yan. Well, kailangan talaga natin sila. Kailangan lang natin na gagawin ay makapagbigay sa kanila ng magandang trabaho. Kaya naman sila umalis ay hindi sila makahanap ng trabaho na katumbas dun sa kanilang training. Kaya kung magawa natin at pinaganda natin ang ekonomiya, pinatibay natin ang husto, palagay ko magiging attractive na naman ang Pilipinas bilang pagtatrabahuhan. Hindi lamang ng mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga balikbayan. Masipag, maaasahan, mahusay, magaling makisama at mag-adjust kung nasaan man sila. Yan ang Pinoy. Tinitingala ng ibang lahi at iginagalang sa kanilang mga larangan. Ang tanging maisusukli ko sa inyong hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan ay masiguro ko ang inyong proteksyon, ang inyong kalagayan at ang kalagayan ng mga naiwan ninyong pamilya sa ating bansa. Ang tanging maisusukli ko ay ang patuloy na pagpapatibay ng ating ugnayan sa mga kinatawan ng bawat bansang kinaroroonan ninyo. Ganyan ang pakay natin lagi. Gaya nung isang araw nang tinipon natin ang mga ambasador ng iba't ibang bansa sa palasyo. Tanging may susukli ko ay ang pagpapaganda ng ating ekonomiya, pagpaparami ng trabaho at pagkakataon sa bawat Pilipino. Nang sa gayon, wala nang aalis ng bansa ng dahil sa matinding pangangailangan. Mabuhay ang ating mga OFW at mabuhay ang lahat ng Pilipino. Nasaang panig man ng mundo kayo, huwag po kayong titigil sa pagdala ng karangalan sa ating bansa. Dahil sa inyong mga nagagawa, kayo ang aming inspirasyon sa ating tuloy-tuloy na pagbago. Ayun po, at natunghayan nyo na ang istorya na patungkol ito dun sa mga tao, mga OFWs na naging matagumpay sa bawat larangan ng kanilang mga kaalaman at sa kanilang trabaho. So napakaganda po. At ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pabalikin sila dito at bigyan ng trabaho patungkol dyan sa mga kaalaman nila dito sa ating inang bansang Pilipinas. So hopefully, mangyari to, sooner or later ay magiging maganda na
ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog. At shoutout po, Congressman Sandro Marcos. Shout out. Thank you. See you on my next vlog. Shukran.